Na-injury nga ang dalawang key players ng Magnolia Hotshots na sina Paul Lee at Jerome Lastimosa sa Bahrain game nila kontra sa Rain or Shine. Kaya't crucial nga ito para sa Magnolia dahil malapit na ang PBA playoffs. Kaya't ngayon nga ay naghahanap si Coach LA ng ipapalit sa kanila para sa PBA playoffs. Kaya't narito nga ang mga free agents na maaari nilang kunin para gawing replacement ng dalawa sa PBA playoffs. Top 5, James Yap. Sa Blackwater Bossing pa nga huling naglaro si James Yap sa PBA. Kaya't ngayon nga ay unrestricted free agent pa din siya sa PBA at naghahanap ng bagong team na kukuha sa kanya. At ayon naman kay Coach L.A. Tenorio, last off season ay open naman daw siya sa possible na pagbabalik ni James Yap sa Magnolia para makapagretiro na siya dito after ng kontrata niya sa kanila kung sakali. Nag-average si Big Game James ng 3.6 points, 1.3 rebounds, 0.1 assist, 36% 3-point shooter, 17% free throw shooter sa kanyang last PBA 48 Philippine Cup. Panoorin natin ang mga best basketball game highlights ni Yap sa Blackwater Bossing last PBA 48 season. Top 4, Kib Montalvo. Si Kib nga ay unrestricted free agent ngayon sa PBA dahil hindi na siya binigyan ng extension contract ng Blackwater matapos ang kontrata niya sa kanila. Sayang nga itong si best point guard in the Mall of Asia dahil siya ang isa sa mga defensive guard dati ng TNT sa mga championship games nila. Kaya't kung kailangan nila ng defensive guard sa playoffs, ay pwede itong si Montalvo. Si Montalvo ay nag-average ng 2.2 points, 1.7 rebounds, 1.1 assist, 0.4 steals, 28% 3-point shooter, at 100% free throw shooter sa kanyang last PBA 49 Commissioner's Cup. Panoorin natin ang maikling basketball game highlights ni best point guard in the Mall of Asia sa kanyang basketball career kung gaano nga ba siya kagaling na manlalaro. Top 3, Alin Bulanadi. Si Bulanadi nga ay unrestricted free agent din ngayon sa PBA. Matapos siyang bitawan ng Northport ngayong PBA 50th season, ay hindi naman siya inofera ng kontrata ng Titan Ultra na nakabili sa Northport. Kaya't sa Pangasinan Heatwaves na lang siyang nag-sign, isang team sa MPBL. At isa din siya sa mga naging key players ng Pangasinan, kaya't umabot sila sa semifinals ng MPBL playoffs. Yun nga lang, ay natapat nga sila sa powerhouse team na Abra Weavers, kaya na-sweep sila nito. At ngayon nga, ay free agent na naman siya. At dito nga, ay pwede siyang subukan ngayon ng Magnolia dahil combo guard player siya, gaya ni Paul Lee. Uma-average si Bulanadi ng 10.1 points, 3.4 rebounds, 2 assists, 1.3 steals, 20% 3-point shooter, 68% free throw shooter sa kanyang 2025 MPBL 7th season. Panoorin natin ang mga last PBA highlights niya sa Northport kung gaano nga ba siya kagaling na player. Top 2, Kit Jimenez. Si Kit nga ang na-temporary ban sa PBA dati. Dahil under contract pa siya sa SMB, ay naglaro siya sa Zamboanga Valientes sa 34th Dubai Tournament.
Pero naayos naman nila ito kaya tinanggal din ng ban niya sa PBA. Ngunit walang PBA team nga ang kumuha sa kanya para makabalik sa PBA. Kaya't sa sarangani ng MPBL na lang din siya naglaro ngayong 7th season. At matapos ang kontrata niya dito ay sumubok nga mag-tryout si Kit sa Titan Ultra. Yun nga lang ay hindi siya pinalad. At ngayon ngang kulang sa gwardiya ang Magnolia ay pwede din siyang mag-tryout dito para sa PBA playoffs roster nila. Si Jimenez ay nag-average ng 10.1 points, 5.5 rebounds, 5.5 assists, 2.2 steals, 28% 3-point shooter at 64% free throw shooter sa kanyang 2025 MPBL 7th season. Panoorin natin ang mga last PBA highlights ni TRX sa SMB kung gaano nga ba siya kagaling na player sa PBA. Top 1, Terence Romeo. Gaya nga ng iba, ay unrestricted free agent din itong si Terence ngayon sa PBA. Ito ay dahil hindi siya in-extend ng Terra Firma Jeep last PBA off-season. Kaya sa FIBA 3x3 tournament muna siya naglaro habang wala pang kumukuhang team sa kanya sa PBA. At kahit nga natapos na, ang stint niya dito ay wala pa din kumontak sa kanyang PBA team. Ito ay dahil naka-silent ban daw siya ngayon sa PBA. Pero gumawa naman siya ng kabutihan at tumulong naman itong si Romeo sa mga nabaha sa Pampanga. Kaya't ayon nga sa source na to, ay gusto nga daw siyang kausapin ni Coach LA, si Romeo, para pag-usapan kung papayag siya sa short-term deal gaya ng binigay ng Converge kay Vic Manuel. Nag-average si The TR7 ng 9.5 points, 2 rebounds, 0.5 assists, 0.3 steals, 43% 3-point shooter at 75% free throw shooter sa kanyang last PBA 49 Philippine Cup. Panoorin natin ang mga huling PBA highlights ni Terence sa Terra Firma Jeep kung magiging fit nga ba siya sa sistema ni Coach LA. Ito ang final free agent signing moves ni Coach LA para sa Magnolia Hotshots upang ipalit sa injured key players nila sa PBA playoffs. Sa tingin niyo mga kababos, sino sa mga players na to ang dapat isign ng Magnolia para ipalit sa mga injured players nila sa PBA playoffs? Comment niyo na po yan sa baba.